9th Infantry Division na pinamunuan ni Major General Roberto Papusan. Ang kababata ng ating station manager, si Joe Taruk. Naging bisita nila yung mga huwes, yung grupo ng Philippine Judges Association dyan sa kanilang kampo ng 3 araw. At alam niyo ho ba kung anong ginawa ng mga judge dyan? Humawak ho ng baril at nagkaroon po ng putukan. Nagkaroon ng practice ng kanilang firing. At maliban dyan po sa brutal fight, yung nangyari ay tinuruan yung mga judges natin na magpaputok ng baril. Ito ho, panoorin natin ang aking inihandang report sa pamamagitan ng mga videong pinadala naman ni Colonel Harold Cabunok. Sinanay ng mga batikang miyembro ng 9th Infantry Spear Division Gun Club ang mga miyembro ng Philippine Judges Association sa gun safety handling at combat pistol marksmanship na isinagawa sa firing range ng 9th Infantry Division sa Barangay San Jose, Bayan ng Pili, Lalawigan ng Camarines Sur. Batay sa report na nakarating si Campo Aguinaldo, sinabi ni Major Harold Cabunok, tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, ang naturang aktibidad ay kasabay ng pagtitipon ng Philippine Judges Association sa lalawigan ng Camarines Sur para sa Midterm National Convention. Ginanap sa loob ng 3 araw ang naturang convention na kung saan ay panauhing pandangal si Chief Justice Renato Corona sa opening ceremony nito noong October 13. Sa pinakahuling araw ng National Convention, inilunsad ng mga judges ang kanilang sports activities sa pinakamagandang division ng Philippine Army sa buong Pilipinas, ang 9th Infantry Division. Ayon pa kay Cabunok, na tinuruan din ng mga marksmanship instructors ng 9th Infantry Division ang mga huwes sa defensive shooting techniques bilang paghahanda sa mga nakaambang panganib na kung saan ang ilan sa mga judges ay naging biktima sa mga pamamaslang ng mga kriminal. Ikinatuwa naman ng 9th Infantry Division Commander Major General Roberto Papustan ang pagbisita ng 100 miyembro ng Philippine Judges Association na nagbula pa sa iba't ibang probinsya ng bansa at ang pagpili ng mga ito sa 9th Infantry Division upang pagdarausan ng kanilang pagsasanay. This is my first time with formal training. Okay, but you have I've tried to squeeze the gun? I've tried squeezing a gun before, but never with any formal training. Musky pops, you call it the musky pops way. Anyway, you have so short a lecture. Was it that aided you? The guy who gave the lecture was very good. Okay. And he was just promoted. Who was the guy who? No, it's Major What's Cabunok. the name? It's Major. That Major Cabuna, yes. he should be Cabunok. promoted. Cabunos, Yeah, he has Cabunok. to be promoted to general because he's Okay, that's good. fantastic. Yeah, okay. So, okay, thank you. Basically, firing ng judges sa loob ng Philippines. So this has been planned earlier. We are hosting it para makita mo ng mga judges sa Philippines na we have a very beautiful army division in Bicol region. Nagpaputi ng kanilang pasusalamat si Judge Antonio Eugenio, presidente ng Philippine Judges Association, sa mainit na pagtanggap ng mga sundalo sa kanilang grupo ng 9th Infantry Division at pahintulutan silang ilunsad ang kanilang aktibidad sa loob ng kampo ng Philippine Army. Talagang sinadya namin dito gawin dahil siyempre baril yan eh. Saka nakuha ng mga judges ng Naga, Bicol ang kooperasyon ng 9th Infantry sa pamumuno ni General Papustan. At sa ngalan ng Philippine Judges kami nagpapasalamat kay General Papustan. Si Judge Antonio Eugenio, ang Pangulo ng Philippine Judges Association. Salamat ng marami sa 9th Infantry Division CMO Commander Major Harold Cabunok sa kanyang ipinadalang video. Ito ang katotohanan. Maraming salamat po. Yan ang mga magkakasunod na paligsahan ng mga report mula sa kanilang mga command ngayon. Ang hinihintay ko na lamang ipapadala sa atin ng Philippine Navy. Wala pang natatanggapang yung lingkod mula sa tanggapan ng Philippine Navy. Papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections, mga katoto. Mamumutik-tik na naman ang iba't ibang mga barangay ng mga campaign paraphernalia, mga leaflets at mga kung ano pa na tila baga magiging isang malaking piyesta na naman ang ating masasaksihan. Ano ho? Nagsimula na rin ang campaign period para sa mga kandidato.
Naririnig na natin ngayon ang ingay sa mga kalsada dahil sa karamihan ng mga kandidato nagre-rekorida at nagmo-motorcade na sila, ha? Para bang yung panahon ng national campaign, national election. Aha, simula na po ng campaign period. Nito lamang pong Huwebes nagsimula October 14. Sa ipinalabas na calendar of activities ng COMELEC, ang campaign period po ay tatagal hanggang October 23 o 2 araw bago po ang halalan. Napagkaiksi naman. Nagpaalala po ang COMELEC sa mga kandidato na sundin ang mga panuntunang ipinatutupad ng poll body para po sa kanilang campaign period. Kabilang narito ang paggamit sa pangangampanya ng mga posters na may sukat na 2 by 3 feet na dapat ipaski lamang sa mga deklaradong common posters area. Meron pong inilagay ang COMELEC na common posters area tulad po sa mga plaza, sa palengke, sa barangay center at sa mga may mga lugar pong nilalagyan na dapat yung paglagyan utos po ng COMELEC. At ito po ay base sa COMELEC Resolution 9043. Nakasaad po rito na hindi daw po bababa sa 10 common poster area ang tutukuyin ng election officer sa bawat barangay kung saan maaari pong magpaskil ng kanilang campaign materials ang mga kandidato. Gayunman, bawat kandidato ay papayagan lamang umanong maglagay ng tig-isang poster sa bawat common area poster area. At doon po naman sa mga tinatawag na streamers, mga katoto at bebe, na gagamitin para sa mga public meetings o rally, hindi na dapat po lalagpas na 3 by 8 feet ang laki. Maaari naman itong ipaskil sa mga lugar na pagdarausan ng pagtitipon 5 araw bago ang pulong o rally. Pero dapat pong alisin sa loob ng 24 oras matapos ang okasyon. Ganyan po kahigpit ang panuntunan ng COMELEC. Tignan natin kung masusunod ito ng mga kandidato. At mahigpit din pong pinagbabawal ng COMELEC ang paglalagay ng mga campaign materials sa mga kalsada. Diyan po sa mga tulay, sa mga public structures o sa mga gusali man, maski sa mga puno, sa mga poste at kable ng kuryente. Ito, take note mga paralan, bawal po lagyan yan. Mga shrine, mga pangunahing lansangan at mga katulad po niyan. Marami po mga bawal na lugar na dapat yung sundin sa kautusan po ng COMELEC. Lalo na yung mga kandidatong matitigas ang ulo. Nagpapaskil ng mga posters nila, mga streamers, bago magsimula ang campaign period, bago mag-October 14. Marami nang lumalabas dyan. Marami na tayo nakikita mga posters sa lansangan. Dapat siguro umaksyon dito ang COMELEC. Anong klaseng parusa pa ibibigay nyo dyan, COMELEC? Pero sinabi kasi ng COMELEC, hindi raw may tuturing na iligal ang nagkalat na posters at tarpaulin at iba pang campaign materials ng ilang mga personalidad na balak pa lamang tumakbo noon sa darating na SK at barangay elections, na kung hindi pa naman sila nagsusumite ng kanilang kandidatura, lusot pa rin sila. So yung mga nakapaskil, sapagkat hindi pa ho sila nakapagsabit ng kanilang candidacy, hindi ho sila masasaklaw ng kanilang ng kautosan ng COMELEC. Ngayon, nung mag-file na sila at natanggal na yon, hindi na dapat nila pwedeng ibalik. Lusot po yung mga nagbabalak palang tumakbo sa eleksyon. Pero nagkalat na ang kanilang mga mukha sa mga posted pader dahil hindi pa nga sila nagpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Sabi po ni COMELEC spokesman James Jimenez, hindi raw po mapapatawa ng parusa at hindi makukonsiderang lumabag sa batas ang sinumang kandidato na maagang nagpaskil ng mga posters kung hindi sila nagsusumite ng kanilang candidacy. Pero sa oras po nagsumite sila ng kandidatura, doon pa lamang po sila bawal na maglagay ng maagang campaign materials hanggang hindi pa nagsisimula ang campaign period. Pero nagsimula na po noong Huwebes. Pwede na po silang maglagay, magpaskil sa mga common areas na itinalaga ng Commission on Elections. At isa pa sa mga pagtutunan ng pansin ng mga otoridad, kaugnay nitong SK at barangay election, ay ito pong seguridad ng lahat. Tiyak sana naman huwag mangyari ang pagdami ng karahasan. Oras na magpatumpik-tumpik ang mga katoto nating alagad ng batas, ang Philippine National Police